6, versikulo 12, sang pagbukas niya sang ikanon nga patin, nagtulok ako, kagyari karon may dakong linog, kag ang adlaw na itong subong sang sako nga panapton, kag ang ugsad sang bulan nanging subong sang dugo, kag ang mga bituon sang langit nahulog sa duta, subong sang higera nga nagataktak sang iya mga lingkod nga mga higos kung ginakuyog sang mabaskog nga hangin. Ang langit nagtaliwan subong sang pulunan nga ginalukot, kag ang tagsa ka bukid nga pulo ginhalin gikan sa iya duo. Yan ang mga hari sang duta, kag ang mga kadalagkuan, kag ang mga general, kag ang mga manggaran, kag ang mga makusog, kag ang tagsa kaulipon, kag hinilway, nagpanago sa mga lungig, kag sa mga igang sang kabukiran. Nga nagasiling sa mga bukid, kag mga igang, tiphag kamo sa amon, kag tagua kami sa nawong sa nagalingkod sa trono, kag sa kasingkal sang kordero. Madamo gid nga salamat amay sa liwat sa nga pulong, among nabatian, kag liwat naman namon pagpamalandungan kag pamatian. Initanan ginampo namon sa pamo Lord Jesus Christ. Amen. So to God be the glory, magalingkod kamo. So ining bersikulo napatuloy sa ginatawag nga dako nga kapipitan. Kag sunod sa ginpahayag sang kasulatan nga ini nga mga butang mahanabo kag mahanabutin. Subong sa pagbalik sa aton Ginoo ang mga tanda makita na naton. Kag ang katapusan sa mga panuigon aton na masaksiyan mismo sa aton mga mata. Mabatian mismo sa aton kaugalingon, sa aton palibot, perti na ang ginatawag nga pag-ipit sa aton nga kaaway, kag nanging kaaway man sa aton Ginoo. So, kay balugid si Satanas nga hindi na magdugay ang iya nga pagginahom sa duta. Subong nga ang Ginoo nagpahayag sa aton nga mga tumuloo nga nakabaton sang gugma, grasya kag kaluoy sang Dios, sunod sa ginambal niya hindi kamo dapat malisan. Amen? Ang pagtuo nga ginpasad sang Dios sa aton nagatabog sang kahadlok. Nagatabog sang mga gibang, pagkakibang. So that's why ang gusto sang Dios sa aton magpadayon kita nga magapangamuyo, nga may pagtuo nga ang Dios nagatamod sa aton, kag padayon kita nga magpangalig-on sa aton nga pag-alagad sa Dios. Bangod ang kasulatan nagapahayag, you like it or not, bangod sa kalautan ang gugma sang madamo magabugnaw. Pero I believe nga hindi ginapatuoy sa nubya sang Dios. Ang nubya sang Dios may ara ang Dios supply nga magapatinggas sang binhi nga sa diin magapalipon, magahimpit sa iya iglesia nga iya gimbakal siya akong galingon nga dugo. I don't know nga kung anong ambal man sa madamo nga mga theologian na nungod sa nobya, pero tandaan ta ang nobya kabahin sa pangunauna sa Dios. Kita kabahin sa lawas ni Kristo, kita kabahin sa mga gindaog sa Dios, kabahin kita sa mga plano sa Dios. That's why hindi kita dapat magkahalos mo, kundi magmalipayon kita sa piyak nga grabe nga bumuntang, kag grabe nga mga persecution, grabe nga mga itabo, subong nga hindi mapulag. Subong ining ginambal sa kasulatan nga ini panugod pa lang sa mga butang nga pirti pagid nga mahanabo sa ulihi. But silingon may ara pagid nga mga bagay nga hindi gidya mapunggan. Kung butang ta sa upgraded nga sa from 1 to 10, panugod pa lang ta sa level 1 pa lang. Kano pagid sa level 10 nga pirti na gid ang ginatawag nga pag-iktanay sa sitwasyon, kondisyon sa kalibutan. Subong pandemic nga bisan pagani subong sa requirements sa gobyerno
nga kung hindi mabaksinan, hindi sila maka-apply o hindi sila makapadayon sa ilang work na ginagit sa mga hindi pagigyan established sa ilang work. Grabe gigyan. No vaccine, hindi ka man makatravel. Kahit pangitaan gito mo. So sa sina pa lang, ang tao, ginakibang na. Even ang tanan ng mga bagay, magluwas ng sa sapat, kaya ang sapat niya, wala kalago, wala ano, while siya, hindi pareha sa tao nga ginakibang kita sa buong kabahin kita, apektado kita sa mga nagakalanabo sa buong. Pero anong gusto sang Diyos manabo diri at ipalinton sang Diyos sa aton? Nga gusto sang Diyos nga kita mabugpos ang aton pagsalig sa Diyos. Nga hindi kita dapat maalarma o malingkang. Kag gusto sang Dios nga magapadayon kita, nga mag-aalagad sa iya, nga magaserbisyo sa iya, may kalig-on, katutom, kagugma, nga malipayon kita nga magapangalagad sa aton. Amen. So, ikanom nga silyo. Kag ini siya napatuhoy sa dako nga kapipitan. So, ang nanligad nga mga utod manaton nga nakaagiman sa ginatawag nga pag-persecute sa time sang ang iglesia nga mga nagasunod sa pulong sa Diyos sa time sa martyrdom, ato ya ilan na physical. Kung siling naton, ang Diyos no, nagatamod lang, nagatanaw lang, na ginapamatay ang mga Kristiyano, ginapangsunog ang mga tumulong, ginapamatay pag isusulab sa espada, ginalagami. Pero sa piyak sila makasiling ang mga author, kung Diyos nyo muna aging panugutan niya, pero wala sila kabalo, nga ang Diyos maging back up nga minsay para sa sila kapanahon. Nga sa diin, ang kamatayon nila ang pagdaog. Subong sa ang ministry sa God maging back up sa kasapat na mga ngabayong kabayo ng mga itong puti, pula, itong kagmaluspad. Ang Diyos naging back up na nga counter sa iya. So sa panahon sa martyrdom, sa martyrology, subong ang ila kabuhi bilang halad. Amen? Bilang do mga gipamatay sila nga ila kabuhi nang serving maamyon sa gihapon sa Ginoo kay ang pagkabuhi kay Kristo pagdaog. So nagdaog sila sa gihapon sa piyak ang ilaw nod ginalaglag. So balikan naton ini ang ginambal sang minsay sa ginatawag nga sa 7th seal nga message sa 388. Sinya the first thing was that the sleeping virgin had to go through the tribulation period for purification. Ini mga ulay man nga mga kaiglesia ng virgin siya ulay nga natulugan sa idalom sang pagkontrol sang nagahikayat ng Espiritu na kung paano gin-deceive sila, gindaya sila. So tawagin ni sa ila, sa piyang ulay sila sa pagkabuhi, moralidad, wala sila nagakabuhi, patuyang o kalibutanon, pero wala sila nadala sa pagbalik sa aton Ginoo. So ginambal diri, mabilin sila sa ginatawag nga pagbalik sa Dios. So si ginambal sa prophet, she had to be words of her sin, of unbelief, and rejecting the message. So nga nabilin ganin sila, wala sila nadala, bangod wala sila napatinan sa Diyos. Kay bangod wala nila ginbaton ang minsay sa Diyos na ginpahayag para puntahan sila hiluwayon. Amen. So this she was done in that tribulation period. We see they went up over here in Revelation 7. Between 6 and 7 chapter here, that she had been words, and she had been given her robe. Now, she is not the bride, but it's the church, the pure people that didn't have the opportunity, maybe, to receive the message. Oh, tandaan tayo, nibili sila mga sincero, mga tao, nga wala lang na tagaan sing tsansa nga makapamati sing o makahog sining minsay nga gipahayag sa Dios, or in some way they were blinded.
sabihan ka ba mo bulagid sila ya. By this false prophet, they didn't get a chance, and yet they're really sincere in heart, and God know their heart. Praise God. And here they are purged during this time. So, kung ibutanta ang aton kaugalingon sa sinangation, hindi niya basta-basta lang sa realidad na makita ta subong. Grabe na niya ang pag-itanay. Grabe na niya ang pressure bangod ang gobyerno, kag ang iglesia, ang simbahan, ang magakontrol sa gobyerno ang simbahan. Imagine may sa likod nga nagakontrol sina. Kundi ang simbahan na nga magapabilin nga isganan kag mabakod sa sina nga ulihin. May ginatawag na Sian Council of Churches sa gihapon sa time na natabo na sa martyrdom kag sa Dark Ages. So aton pagabinag-binagon kini nga mga ginpaayag sa Dios nga pulong nga kundo ano kabulaan kita. Amen? Kundo ano kabulaan kita nga mga tumuluo nga nakaambit sa kaalam kag gihibalo sa Dios. Nga ginpaayag sa Dios ang iya misteryo. Right? Huwag ka distract, mo. May isdrin na lang biyan, na ibibalo. Brad, kaingawi, sir. Okay lang. So, dalayawan na ginangaton Ginoo sa silingan mensahe. Kat hindi lamang ini ang mga magakahalanabo. Mangod, sunod sa ginambal sa Diyos, ang mabilin diri nga mga tumuluo. Hindi tayo magambal sa mga wala nagtuo. Ang mga tumuluo mawala sa balaan ng Espiritu, tandaan ta. Ang inisa nga sitwasyon, tama na ni ka-krusyal. Kay ari, kay ginambal, ini siya sa prophet. Kay kung butang tadiig, ang basahang taliwat, ining ikaanon nga silyo, grabe na ni ang itabo. May dakong linog, kagang adlaw ng itong, subong sang sapo nga panapton, kagang unsa sang bulan na ni subong sa dugo. Grabe na niya, malapuyot na niya, na ginagamo, inaway, persecution, grabe na niya. Kasunod sa ginambal sang prophet, sa 7th seal, notice, there is a whole earth is to be purged. There will be such a things that the moon, the star, and all the nature will purge. You see what it is? The earth is renewing herself, being purged, getting ready for the millennium. So just imagine, even the nature, kung atong balikan ang mga ginawali sa mga madamo man ng mga manugali diri, nga bisan pa sa pagwali sa duha ka propeta sa nga giusar sa Dios para pag siliwan kag payagan ang 144,000 sa adlaw sa ila pagpanagna sa time nga nagwali si Elijah sa time ni Elijah, may 3 ka tuig kag tunga nga wala sa ulan. Sa time ni Moses nga kung ano yung pamulong ni Moses, pagi kay Aaron, mahimo ang mga kalatan nga nagakahalanabo do, hindi ma-explica sa paraon paano ato natabo. Pero ato tanan nasaksiyan nila nga ang Dios nag-perform kung nagpahayag sa itong mga butang, agud may pakita sa mga duwa-duwaon kag sa mga tao nga ining Diyos yung ginaalagad nila, hindi ilaw tinawan. So the same sa atong Diyos, na ining Diyos nga atong ginaalagad, hindi ilaw tiawan. So matuod nga Diyos. Even the nature, imagine, kung wala sing init, wala sang ulan sa 3 ka tuig, kag tunga, ano matabo? 20 na. Pati sapat, pati tanom, tanan na nagakabuhi. Ano gidya, grabe ang natawag nga paggayo, piting kamatay. Kung ang kamatay subong sa pandemic, 30, mas 50 pag yun nagutom na. May nani ko mga manggaranon kadit sa to may pundo ka, kung wala, kung tricycle driver ka lang, damo gidya, 3 ka tuig, di sa mabakan tubig. Kaya ang tanang isa naga kinaulan. Perti gidya, balatian perti. Amen? So gusto nila kita nga makambit sila nga kalalatan. Even the nature, ano na pasulog na paano na pasulog na sa tinatawag millennium. Na kung paano ang mga
ang mga police virgin ginaayam subong sa usa sa mga tulokbon sa mga lugo kagayon magapilisip sa lungid nga matabo na Japon pero makakita sa ila dakpon pisoon torturon subong ka ba siya ganito gobyerno pag-ipit sa ato may lang palabay tapos rotoy wala pa man to buwas siguro do arinig nga ito ng isama nung drama sa gobyerno basta siya man yung para sa ato praise the Lord. So, ang Ginoo tama kadalayahon gina sa bulahan kita nga mga tumuluo nga wala ta nagalinlangan nga hining masay matuod. Amen. So, to God be the glory. Kay hindi kita pagpanugutan sa Diyos nga ambit sining nga mga kalalatan nga kasingkan. Gitawag ni gani isang prophet pagi sa gisusasang the grateful day of the Lord. Amen? Kaya masunsun na asay sa ginamunta, bumunta nga itabo, manabo pagid nga ang kalibutan, magay nga layo. Amen? The nature itself, magapalo, magaupod. Imagine ba sa kainit ang bulukan? Sindihan na lang hanggang magalinupo. Ang mga nuclear, ang mga atomic, ang mga dimension sa taon, hindi pa nakalas sapat nga mapukaw ang nature. Even hindi lang sila 100 o 1,000, pila na kamilya o milyon o 50 na yung ma-penetrate sila ng mga bomba. Amen? O butan na ito, butan to 1,000 o 100 miles. Bisa sa Diyos, bisa lang kawaan. Pag-abayuan gina siya, mag-change na siya. So, sunod sa ginambal diri sa prophet, nananan ba daw, dito siya pag-ubuson 5 minutes. There be a 7 voice of this thunder that will reveal the great revelation of the time. Oh, ining daguog nga gin-anunsyo sang God amo ini ang kapayagan nga yara sa sulod sang silyo nga ginbuksan sa Dios para sa aton. Amen. So sige lang bal diri sa prophet, but it will be revealed in that day, in the hour that is supposed to be revealed in. So to God be the glory. God, so the things for us to do is to be reverent before God. Ang dapat natin matinahugon kita sa Ginoo. And serve Him and do all that we know how to do. Ngayon muna ito ng mga bagay kung ano pagid ang kalamutan sa Diyos na dapat natin noon. Live good Christian lives. Here now we find that the sixth seal has been opened to us. We see it. And we know that this is the seventh seal cannot be brought to the public until the hour arrives. Amen. Now the vision, plus the word, plus the history, plus the church ages, and all blend together. So, I could truly say that to the best of my understanding and according to the Word of God and the vision and the revelation and the interpretation thereof is thus said the Lord. Amen! So, dalayahon din ang Diyos. Hallelujah! Hindi ko na nagpag-isay-isay no, may mga input na daang Diyos sa aton. Kamu na lang picture out sa iban. Na ining mga butang manabo kag mahanabo gudya. Pero may ara kita assurance, blessed assurance, nga hindi lang niya interpretation sang tao, hindi lang siya damgo-damgo, kundi ini siya vision. Ang interpretation gikan sa Dios. Plus, ang ginambal sa prophet, it is thus said the Lord. Amen. Hindi ni sila ni Pastor Otoy, hindi ni sila ni Brother Branham, hindi ni sila ni Pastor Ray, hindi ni ambal din sa madamo ng mga manupang budlay, kundi ini siya, revelation sa God. Nagpapahalas ako. Siguro ayaw din natin. Para natin siya. So, thank you, Brother Ruel, sa time. Kaya tayo tama, biglang ka-short. So, magatindog ka mo. Madamong gid nga salamat amay. Sini pauna mo nga pulong magipabati mo liwat sa amon. Repress para sa amon. Ngayon nga mga butang hindi halandomon. Apa nagapasalamat kami. Bangudyara ka nga nag-back up sa amon. Subong sa ilustrasyon nga tipo mo sa time music. Ngantes siya nagpakilala sa iya mga utod.
ang iyang asawa gidalaya sa palasyo. Lord, thank you so much, Gid. Kay bangod ikaw ara padayon nga nagapaayag sining imo gugma sa amon para hindi kami malisang kag mapunaw sa mga nagakahanabo. Ini pa lang ginampo namon sa pangalan Lord Jesus Christ. Amen. Salamat.